Hello everyone! Meron po akong 2 cup dito ng glutinous rice. Malinis na po ito. Lagyan natin ng 1 3/4 cup na tubig. Pwede nyo pong lutuin sa pangkaraniwang kaldero at pwede rin po sa rice cooker. I-on lang po natin at pagkaraan ng ilang minuto ay ito na po ang ating kanin na malagkit. So ayan, iwan lang po muna natin sa isang tabi. At ngayon naman ay pupunta tayo sa second step. Sa isang pan, maglagay po tayo ng 1 cup na gata. Pwede po kayong gumamit ng nasa lata at pwede rin naman po yung fresh. At ngayon naman ay samahan po natin ng 1 cup na sugar. Depende po sa tamis ng inyong gusto. Pwede po kayong magdagdag, pwede rin po kayong magbawas at pwede rin po yung mga natural sweetener ang inyong gamitin. Samahan din po natin ng 1 teaspoon na vanilla para lalong sumarap. Haluin lang po natin hanggang sa maluto. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelma's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ayan at nag-uumpisa na pong kumulo itong ating gata, so hahaluin lang po natin ito ng mga 3 minuto. Ito po yung isang paraan ko kapag nagluluto ako ng bibingka o kaya ng biko. Mas gusto ko po kasi yung lumalabas talaga muna yung natural oil nitong ating gata. Para sa akin po kasi higit na mas malinamnam ang kakalabasan ng lasa ng bibingka or biko. So ayan, pagkaraan po ng mga 3 minuto na kumukulo na itong ating gata, ay isunod naman po natin na ilalagay ay yung ating sinaing na malagkit. So ayan, atin lang pong haluin hanggang sa ma-absorb ng ating malagkit na sinaing yung gata na niluto natin. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. So ayan, unti-unti na po siyang naiiga. Malapit-lapit na po tayo na matapos sa paghahalo. So ayan, kapag ganito na po ay okay na ito. Pero para lalong sumarap ay atin pong ininin ng koonti. Ang apoy po natin ay hinaan naman natin sa low heat naman. Tapos haluin lang po natin ng mga ilang minuto ulit at okay na po yon. At ngayon naman yung pagtatransferan po natin na lagayan ay atin munang sapinan ng dahon ng saging. Kasi katulad po ng lagi kong sinasabi, ang dahon ng saging ay nakakapagdagdag lasa sa bawat kakanin. So ayan, kahit sa ilalim lang po ay okay na ito, and then isali na po natin itong ating nilutong biko. At atin naman pong pantayin ang ibabaw. Gamit po tayo ng silicone na spatula para mas mabilis nating mapantay. Kung wala naman pong silicone na spatula, pwede kayong gumamit ng disposable na spoon. At kung wala pa rin po, pwede nyo pong ipagpantay dito ang dahon ng saging. Lagyan nyo lang po ng konting cooking oil kung dahon ng saging po ang inyong gagamitin para po hindi dumikit. At ito na po, iwan lang muna natin sa isang tabi. Gawin naman po natin ngayon ang toppings. 1 cup na gata pong muli ang ating gagamitin dito. Yung kanina po kasi kung napansin nyo yung gata ko medyo creamy kasi galing po yun sa fridge. Lagyan din po natin ito ng 3/4 cup na condensed milk. And again, depende po sa tamis na inyong gusto. Pwede kayong magdagdag, pwedeng magbawas at pwedeng gumamit ng natural sweetener. 1/2 cup naman po ng cocoa powder. Gamitin po natin ang wire whisk para po mas madaling sumama yung cocoa powder dito sa ating gata at sa ating gatas. So, ayan, lulutuin lang po natin ito hanggang sa maging thick.
Napakabango po kasi nga yung aroma ng kokwa tapos sinamahan ng gata, napakasarap ng lasa po nito. Kaya kakaibang toppings po ng biko itong ating gagawin ngayon. Hindi po siya pangkaraniwan pero sigurado po ako na higit niyong magugustuhan. Lalong-lalo na po yung mga bata kapag nakita nila yung chocolate or maamoy nila, siguradong patok ito sa kanilang panlasa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Isa na namang dagdag sa inyong menu na pang negosyo. Ayan, at kapag wala na pong natitirang buo-buo na kokwa ay pwede na ulit tayong bumalik sa spatula. So ipagpatuloy lang po natin ang paghalo. Sabi ko nga hanggang maging thick at ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan sa baba. At syempre para po kayo'y makasali sa ating mga parapol every month. So, ang susunod po nating parapol, meron po tayong modular helmet. Napakaganda po nito at syempre hindi lang po yon. Dadagdagan pa po natin yan ng atin pang ibang sorpresang parapol. At kung paano po ba kayo makasali, punta lang po sa Yudelmo's Kitchen Facebook page at doon po namin inilalagay ang kumpletong impormasyon. At kapag ganito na po, okay na ito. Yung pag iniangat nyo yung spatula, medyo putol-putol na po siyang bumabaksak. Okay na po yon. Kaya't ilagay na natin dito sa ibabaw. So ayan, amoy pa lang po talaga matatakam ka na. Sabi ko nga, ang aroma ng kokwa at aroma ng gata ay napakasarap pagsamahin. Pantayin lang po natin at syempre papalamigin para po maset yung chocolate sa ibabaw. At ito na po ang ating Biko chocolate. I-slice lang po natin sa size na inyong gusto. Ayan, itsura pa lang nakakatakam na. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.